Kamusta po kayo? Hindi sana ako magko-comment tungkol sa nangyari sa Senado nakaraang araw, pero ang daming nag-request sa akin na mag-comment daw ako regarding the walkout ng mga ibang membro ng Senado. Actually, dapat hindi gawin ang walkout sa Senado. Sa Congress pwede, dahil sa Congress hindi mangyayari o mahirap mangyari na walang quorum. Sa Senado kasi dahil dalawa ang partido ang naglalaban, they are in what we call deadlock condition. Nasa batas naman talaga na wala naman nagsasabi na authorized o hindi authorized ang walkout. Pero yung pagka nag-walkout ang mga Senado, nasasakripisyo po niyan ay ang mga tao dahil ang trabaho ng buong Senado ay hindi magagampanan doon sa limited time nila na sila ay senator. Dahil sa isang taon, sigurado ilang buwan na lang yun, magkakaroon na naman ng kampanya. Kasi sa October o November next year, yun na yung registration para sa election ng 2028. Kaya kakaunti lang ang panahon. Yung point ng nangyari sa Senado regarding the decision ng minority na mag-walkout sila, ang pumapasok sa kanila sa sinasabi mismo nila ay tungkol doon sa pagboto ni Senator Bato kung sakaling wala siya, at possibly yung sinasabi ng minority na baka mabawasan pa ang majority ng dalawa na maaaring mapadampot, mapakulong ng ating gobyerno. Yun ay sa tingin ko ay a matter of observation and a matter of opinion lang, personal opinion lang nila yon. Maaaring hindi mangyari yon dahil unang-una mahirap kunin basta-basta ng isang senado, working senator. Pero sa bagay hindi natin malalaman dahil lahat naman nagagawa ng gobyerno. Ang what is not possible becomes possible. Ngayon, ang question ay paano ngayon ang mangyayari? Kung halimbawa, excuse me, hindi na bumalik yung nag-walkout na yon, well, apat lang ang pwedeng magawa ng natitirang senators na nandoon sa kanila posisyon na pwede nilang ipuwersa na magkaroon ng quorum ang senator. Nasa rules nila yon. Number one, ang magagawa, siyempre, hindi sila pwedeng makagawa ng batas dahil nga walang quorum. Ang pwede nilang magawa, number one, ay to call a recess hanggang maghintay sila kung kailan babalik yung mga senador. Pero ang ganong katagal hindi na natin malalaman. Ang pangalawa, they can also call, yung pangalawang pwedeng magawa, a roll call sa meeting nila. Remember, walang quorum, halimbawa, ang nangyari dyan sa mga susunod na mga meeting sila. Pangalawa yun. Pangatlo, na pwede na lang mangyari o magawa ay puwersahin o kumbidahin ang mga senators dito at sabihin sa kanila na kailangan silang bumalik. Kung ayaw para nila talagang pwedeng bumalik, pwedeng gawin nila yung pangatlo nga, recess. Mag-recess na muna tayo hanggat hindi sila bumabalik. So, ang pangapat na pwede nilang magawa na nasa batas nila at nasa rules nila, yung tinatawag na compel attendance. Ibig sabihin, pwedeng utusan ng Senate President ang Sergeant of the Arms na kung maaari ay hanapin, nakalagay dito hanapin at pilitin na mag-attend. Ang nakalagay nga dito they can even arrest, nasa salita ng batas nila yon. They can even arrest absent
members to form the necessary quorum. Ibig sabihin, pwede silang pumili doon sa natitira na nag-walkout na pwede nilang arestuhin para mabuo ang quorum. Kailangan kasi nila ngayon, ang quorum ay 13. Wala nga si Senator Bato, kaya hindi sila pwede makagawa ng batas. Kaya yun ang pwedeng gawin. Isa sa mga minority ay pwede na lang arestuhin at pilitin na mag-attend ng session para magkaroon ng tinatawag na quorum para matuloy man lang ang trabaho ng Senado. Kaya kung alam yan ng Senate President na pwedeng gawin yan, maaring gawin niya yan, mapilitan siyang gumawa nun para makabuot sila ng quorum para maayos ang trabaho nila. Pero napakababaw ang dahilan ng minority na mag-walkout sila dahil lang dito sa sinasabi nilang proposal na pabayaang makaboto o makapag-engage o makasali sa mga discussion ang isa o dalawa o maski sinong senator na absent. Dahil unang-una, ginagamit na natin yan yung technology na yan Kaya nga even ang mga records natin digital na acceptable. Bakit hindi pwedeng gawin na ang discussion ay via Zoom o kaya via the internet? Bakit hindi pwedeng gawin yon? Yun lang ang tanong natin. Dahil lahat posible, kung gagawin talaga ng mga minority na tumulong sa bayan, hindi nila iisipin yung gagamitin ng majority ang technology para sa kanila lang. Kaya ginawa yan ay para matuloy na nga ang trabaho na nasa kamay ng Senado ngayon. Unang-una, nakasalang na nga ang impeachment na kailangan gawin nila. Sila nga nagsabi na kailangan bilis-bilisan at gawin kaagad ang impeachment pagka natanggap na ang impeachment article. Natanggap na nila Yun ang kailangan nilang gawin kaagad-agad. Kaya sana hindi tumuloy ng matagal ang ginawa o pinlano ng minority na mag-walk out dito sa Senado dahil unang-una ano man isipin nila, argabyado ang Pilipino dahil nasa sa kanila ang mga batas na kailangan ipasa para matulungan hindi lang ang mga Pilipino sa Pilipinas kundi Pilipino sa abroad at hindi lang yung sa buong sambayanan ng Pilipinas. Kaya kung mayroong makakabasa nito sa minority, isipin nyo na lang ang kalagayan natin. Pabagsak na nga tayo, lahat nasa negative na. Kaya ang pag-asa lang ay ituloy nyo na lang sa Senado yung dapat nyong gawin. Dahil marami na rin mga tao na hindi na umaasa sa Kongreso. Kayo na lang ang pag-asa ngayon na magawa ninyo kung ano man ang dapat gawin para maayos natin ang ating bansa. Okay, sana naklaro yung aking explanation. Maraming salamat po. God bless the Philippines. God bless the Filipinos here and abroad. God bless the children, and especially God bless our politicians na huwag na muna nilang isipin ng ibang bagay. Isipin lang nila ang bansang Pilipinas. Salamat po.